Tiniyak ni PNP Chief Ronald De La Rosa na bibigyan nila ng proteksyon ang suspected drug lord na si Kerwin Espinosa sa pagdating nito sa bansa mula Middle East. Ang ulat mula kay George Bandola. Walang masamang mangyayari sa suspected drug lord na si Kerwin Espinosa. Sabi ni PNP Chief Ronald De La Rosa, sa Campo Crame muna ikukulong ang nakababatang Espinosa oras na dumating mula sa Middle East. Guaranteed yan. Pag ako nagsasalita, sa Bisaya, barugan ko na. Ano ba sa Tagalog yan? Paninindigan. Paninindigan ko yung aking sinasabi. Walang mangyayari sa kanya. Safe siya dito. Taliwas sa nangyari sa kanyang ama, ibabalik lamang ng PNP ang warrant of arrest sa issuing court pero hindi ang akusado. Hindi na namin siya dalhin doon sa issuing court doon sa Leyte. Dito na lang sa Crame muna at papaalam namin sa court doon na andito na siya. I-return na namin yung warrant doon. Paniwala rin si De La Rosa, natigil na ang illegal drug operation ni Kerwin. Samantala, paniwala rin si De La Rosa na makakatulong sa kanilang kampanya ang planong pagsususpinde ni Pangulong Duterte ng writ of habeas corpus. Plano kasing suspindihin ang writ of habeas corpus para tugunan ng rebellion at illegal drugs. It will make our job easier. Number two, it will provide enough deterrence to the drug violators. Sa pangambang baka abusuin ito ng mga otoridad, sabi ng hepe ng pambansang pulisya, hindi ito mangyayari. Basta we remain that we are here to serve and protect. Magsiservisyo po kami ng totoo at hindi po kami mag-aabuso. Yun po ang aming assurance to the public. Nagbabalik ang PTV News, sinabi ni PNP Chief Ronald Bato De La Rosa na posibleng dumating na sa bansa ang anak ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa at umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa mula sa UAE at dadalhin umano ito sa Campo Crame. Kasunod ito ay tiniyak ni De La Rosa ang seguridad ng nakababatang Espinosa. Ang ulat mula kay George Bandola via phone patch. Paniwala si PNP Chief Ronald De La Rosa na hindi na mapapano o wala na mangyayaring masama laban naman dito kay Kerwin Espinosa, isa sa mga itinuturong illegal drug lord base na rin sa mga pinakahuling report o sa kasong isinampa ng Philippine National Police. Sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, nandoon na sa Criminal Investigation and Detection Group sa Middle East para sunduin itong si Kerwin Espinosa. Pagtitiyak ni General Bato, wala nang mangyayari at siya mismo ang gumagarantiya na magiging secured ang kalagayan nitong si Kerwin Espinosa oras na makalapag ito sa Pilipinas. Sabi rin ni General Bato, pansamantala sa Campo Crame muna ididitine o ikukulong itong si Kerwin Espinosa sa kanyang pagbabalik at posibleng ang isuko na lamang nila sa korteng nag-issue ng arrest warrant laban dito ay ang mismong arrest warrant na lamang at hindi na dadalhin doon si Kerwin Espinosa. Posibleng mag-petition din ang PNP na dito na lamang sa loob ng Campo Crame ikulong itong si Kerwin para na rin maiwasan ang nangyari sa kanyang ama na nakakulong sa sub-provincial jail sa bahagi ng Baybay, Leyte. Bagamat inamin itong si General De La Rosa na posibleng may mga lapses sa mga operational procedures na ginawa ng PNP na nag-serve ng search warrant laban dito sa dating alkalde ng Albuera, Leyte, ay hindi na may iwasan na ito ngayon dahil nga dito na nga sa PNP balak ikulong itong si Kerwin Espinosa. Pagtitiyak din nitong si General Bato, pangangalagaan din ang karapatan nitong si Kerwin at kung sakali man siya ay tumayong maging testigo para tuluyang matuldukan ang mga sindikato na pinagbabawal na gamot, bahala na dito ang Department of Justice ayon sa kanya. Puro ni na Pangulong Duterte at PNP Chief Ronald De La Rosa na makakauwi ng buhay sa bansa ang suspected drug lord na si Kerwin Espinosa. Pero ang Pangulo mas naniniwala raw sa bersyon ng mga pulis na nakapatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Umaksyon si Jem Avancenia. Hindi matutulad sa sinapit ng kanyang ama ang suspected drug lord na si Kerwin Espinosa ayon kina Pangulong Rodrigo Duterte at PNP Chief Ronald De La Rosa. Inaayos na ang pagpapadeport kay Kerwin na naaresto sa Abu Dhabi noong nakaraang buwan.
There's a team of an NBI plus the 2 other officers of the PNP. I'm sure, I guarantee you, he will be brought. Takot ka baka ihulog dyan pag uwi sa Pacific? Sigurado buhay yun. Di mo mamatay. Ako bahala. Qualified That's right. under WP. That's right. Kasi meron diyang jurisprudence na all other things being equal, one a government official and the other a private person, ang more guilty should be the government official. Which in this case was his father. Not necessarily, not necessarily the father. There could be other more Oh, okay. guilty. So, mga official lang talaga, singular lang talaga. Reaction nyo lang doon sa ginagawa nga na sinabi doon sa hearing na ginagawa about Espinosa's death. Na number one, alam naman ng lahat, alam ng lahat. Number one, si Senator Laila hindi na doon sa listahan na sinasabi. Pero nandun siya sa sinasagawang hearing. Reaction mo lang. Well, kaya nga nandun siya. Kaya nung ma-mention yung pangalan niya, parang lahat ng nanonood ng TV, nagbago raw yung mukha niya. In other words, you could see the difference how after her name was mentioned. Would you go as far as saying that she should inhibit from the investigation and the case, considering that there's another affidavit naming her, and precisely that's the subject of the inquiry, the death of... Ikaw nagsabi niyan. But yes, I agree with you. I'm asking the question, it's not a statement of fact. Okay. What's the question? Sir, you think, sir, that she should? Yes. Kasi ikaw ang nandun eh. O at least, from the time her name was mentioned, dapat nag-inhibit na siya. For proprietary sake. So sir, yung pong charges that Senator De Lima will be facing, may another set pa po, yung pong Espinosa Group. Ang mangyayari dyan, if the affidavit of Kerwin would be related to drug activities, illegal drug activities, then Kerwin could add, or any of the complainants could add that affidavit to be part of their complaint. For example, if after 1 week Kerwin arrives, then executes an affidavit, then that affidavit could be submitted by the NBI or by the police and be part of the evidence that would have to be considered by the during the preliminary investigation of the case. Or pwede din, sir, that it be a separate complaint altogether, a Pwede separate rin. case altogether. Pwede rin. Kasi I was told yun nga na maraming pera ang naibigay ni Kerwin. Sir, si Kerwin, sir, na-express ang intention na naman mag-execute, sir, na affidavit na naman. Yes, the mere fact that you wanted to be put under the witness protection program, condition sine qua non yung execution of the affidavit. That would be needed in our assessment whether he is qualified to be put under the witness protection program. Kasama na dyan yung kakambal ni Kerwin. Ewan ko si may kakambal ba yun? Where is she? Kevin, no? I'm not sure. Yung may kakambal. Siguro may alam din yun. Pero wala bang plano ang DOJ para parang motu proprio? Because yung talagang pamilya ng Espinosa nasa, kumbaga sabihin na natin, hindi Ano? sa pangyayari doon sa Manila, wala bang plano ang DOJ na motu proprio? Kunin na lang yung pamilya to. May ano kasi, sir. Ay, walang ganun eh. I don't think there is a law allowing us to do that eh. There has to be a witness that is qualified, and then yung kin may qualify because of that witness. In other words, what are the requirements under the witness protection program must be followed first before we could put under, or including the members of the family. Kahit gusto niya na sir, hindi niya pwede gawin. Ang mangyayari naman yan porque gusto naman yan. In the meantime na ina-arrange pa ang whether he is qualified under the witness protection program, nasa police protection siya muna
or if his custody will be given to the NBI, it will be the NBI who will provide the protection.